Naranasan mo na bang mag-moto camping sa isang maladisyertong lugar? Pwes kung hindi pa, ay samahan niyo ako sa isa na namang masaya at puno ng excitement na moto camping adventure sa hindi pang karaniwang spot. Magiging challenging ang paghahanap ng mapagkakampingan sa lugar na aming pupuntahan dahil sa hindi madali ang daan at maaabutan pa ng dilim sa isang disyertong lugar. Pero magiging worth it ang lahat ng hirap dahil sa napakaganda at kakaibang spot na naghihintay para sa amin. Dito ay marami tayong bagong experiences na masusubukan, mula sa paggawa ng shelter na matutulugan hanggang sa pagluto gamit lamang ang mga kahoy sa paligid na gagawin nating panggatong. Kaya wag na natin patagalin pa. Kung moto camping adventure sa naibang spot ang trip mo, tara at sabay-sabay natin panoorin ang isa sa mga solid spot na ating napuntahan sa ating 4-day straight moto camping adventure. It's like street lights on the highway. Ganda ng sunset. Magandang araw sa inyo. Nandito tayo ngayon sa Ilocos Norte at dito tayo maghahanap ng campsite. Malapit tayo sa sand dunes. Actually itong part na to sand dunes na. Parte na ng napakalawak na sand dunes. Dito tayo maghahanap ng campsite natin para sa episode na to. Dito kami sa beach dadaan para medyo maliwaliwanag pa, kasi pag banda dun sa taas may mga puno-puno, tabunan yung konting liwanag ng gagaling sa araw. Nakakain ko lang to. Talas ba to? Parang orange. Pag dito tayo sa kaliwa, damo. Ito, para may trail siya. Baba lang tayo konti. Bali dito yung magiging spot natin. Itong area na to. Gagawa lang tayo ng A-frame para sa tarp natin, since wala naman tayong pagsasabitan ng hammock. Sa sahig tayo matutulog. Mamaya may ipapakita ako na product na nabili ko sa online na bago nating higaan. Napakalaking tulong ng kutsilyo na to, kasi sa sobrang lapad ng pinakauluhan niya, para siyang itak. Tapos pwede rin siyang pangbungkal ng lupa. Kaya napakaraming paggagamitan. Unlike nung patulis lang talaga yung kutsilyo, hindi mo siya pwedeng, pwede naman siya ipangbungkal pero matagal at mahihirapan. Ito kasi malapad yung pinakauluhan niya. Kaya maraming paggagamitan. Ito nga pala yung padala ng airpot ko at ni Erma. Galing tong Leyte. So umuwi sila dito at nagpasabay ako nito. Bolo ang tawag nito sa amin. Hindi naman kailangan na mahigpit siya, kasi
Hindi naman ganun kalakasan yung hangin ngayon eh. Ang importante, hindi lang siya mag-swing. Ito yung ilalatig natin dito sa ating pinaka A-frame. Hindi ko sure kung anong tawag sa setup na to, pero napanood ko lang to sa ibang mga nag-vlog outdoor. So parang A-frame, kaya A-frame lang yung tinawag. So search nyo na lang or comment nyo na lang sa baba kung ano yung klaseng setup yung ganito. So T/G tarp, ito yung lalatag natin dito. Ito yung magiging silungan natin ngayong gabi. Ito na yung ginawa nating frame. Ayan, kawayan galing dun sa sirang kubo na nadaanan natin kanina. Tapos kabila may A-frame din, yung parang typical na nakikita nyo sa mga campsite, yung mga A-house. Ganun yung tema ng shelter natin ngayong gabi. And meron din pala tayong dalang lagari. Pero hindi to kagaya nung ginagamit ni Direk Gino. Kasi ito ay hindi folding. Pero maiksi lang naman siya. Siguro mga sa kalahating tangka. Kaya compact pa rin. Simula na tayo magluto at challenging ngayon yung gagawin natin kasi hindi na tayo nagdala ng stove o ng butane kasi nga susubukan natin sa apoy na lang gamit yung mga kahoy. Mukhang kakayanin naman yung medyo basang kahoy natin. Matagal nga lang siya mag-apoy pero makakaluto to. Ang lulutuin pala natin ngayon ay sotanghon na may baboy, tapos sangkapan lang natin ng sibuyas at carrots, tapos yun na, hindi na tayo magra-rice.
Dahil tapos na tayong kumain, isi-set up na natin yung ating tulugan. Since yung nabili natin ay walang kasamang inflator, gagamitan natin ng tire inflator. Pinesting ko na sa bahay to, ubra naman. Talagang hawakan mo lang yung pinaka nozzle nito dun sa lagay ng hangin ng air mattress para hindi ko mawala yung hangin. Para safe yung air mattress natin, just in case na may makausling kahoy na matulis, una nating ilalatag yung ating duyan, tapos sa loob na yung air mattress. Ay, sarap. Tulog na tayo, magkita-kita tayo bukas. Papakita ko sa inyo yung kabuuan nitong lugar na to. Pati ako excited na rin kasi hindi ko pa siya nasisilayan ng may magandang sikat ng araw. So bukas, sabay-sabay natin tignan yung spot na to. Promise, maganda to. Good night. Oh. Good morning. Pakaganda ng bungad sa atin ng maladesyerto na paligid. Pakaganda. Will these hands do what I want them to? Fight and pray and reach for you. Make you smile, make you moan, leave you lonely and alone. I remember how it used to be, with you lying next to me. You held on like you knew the day would come. Nasa harapan natin. Kagising natin ngayon. Disyerto, tapos dito sa bandang gilid, mga damuhan. Grassland. Ganda. At least na-achieve natin o naipakita ko sa inyo namin ni Direk na ito yung camping in a desert. Kasi yung itsura ng spot natin ay maladesyerto. Yun nga lang, tapat na sa atin yung araw. Dito kasi yung sikat ng araw, tapos open na open yung area natin, kaya baka sibat din kami ng maaga-aga sana. Ganun din sinabi namin kahapon bago kami umalis. Pero yan, sisikapin natin na umalis ng maaga-aga ngayon kasi nga matutos na tayo sa sikat ng araw. Bali, ngayong umaga mag-prepare lang tayo ng almusal natin, tapos kape,
Tapos gagayak na rin tayo paalis. Luwa na tayo ng ating almusal bago tayo tuluyang tustahin ng sikat ng araw. Ito nga pala yung ginawa kong lutuan kagabi. Diyan tayo nagsiga ng ating panggatong. Effective naman. Hindi ko lang sure kung paano ang diskarte kapag hindi na buhangin yung area natin. Kasi nga, binaon ko lang to sa buhangin para tumayo yung kanyang mga screen. Kasi supposedly, pa-V yung shape nito kasi na-assemble siya. Mini griller kasi siya. At ginawa ko lang ng paraan. Para makatipid tayo sa oras, nag-decide kami ni Direk Gino na pagsaluhan na lang tong sopas na niluto niya kagabi. Para at least hindi na ako mag-prepare ng lulutuin ko para sa almusal. Kasi nga naghahabol kami ng oras at pupunta pa uli kami sa isa pang spot after nito. So ito na muna yung kasaluhan namin, niluto niyang sopas. Tapos initin ko lang yung bagnet na binili natin sa Navarcan. Kasi dumaan tayo ng Navarcan at pumunta tayo dun sa kanilang market sa may poblasyon. Bumili tayo ng bagnet para sana almusal natin ngayon. So yun na lang din yung lulutuin ko. Actually nakaprepare ako ng breakfast para sa magpa-pancake tayo para sa breakfast. Pero para at least yung oras sumakto dun sa next spot namin. Ito na muna yung almusal na natin. Ito yung mga isa sa na-miss kong gawin. Kasi nung nasa Leyte pa ako, back 2005, panggatong lang din ang aming ginagamit sa pagluluto. Kaya na-miss kong ito, gumawa ng mga panggatong, magsaing o magluto sa gamit ang kahoy. Kasi tubong Leyte talaga ako sa Karigara. So ito yung ginagawa namin pagka kami ay magluluto. Laking probinsya ba? Kaya sa mga nanonood sa akin o nakakapanood sa akin na mga taga Leyte, mga taga Visayas, shoutout sa inyo, kababayan ko. At sa Samar, tagaroon kasi ang airpot ko. Welcome dito sa ating munting channel. At magpapakilala na rin pala ako sa mga ngayon palang nakakapanood dito sa ating YouTube channel. Ako nga pala si Clyde. At ito ang aking channel. At ito ang mga ginagawa ko dito sa ating munting YouTube channel. Moto Camping Adventure. Yan yung mga mapapanood nyo dito sa channel na to. So sana nag-i-enjoy kayo at sana trip nyo yung mga ganito. Hindi man kayo into outdoor pero mahilig kayong manood ng mga camping o camping setup, camping adventure. So
Sana nagugustuhan nyo itong mga content na ginagawa natin. Ito rin kasi ang hilig ko eh. Actually, nakakapagod yung ganitong content. Kasi pagsiset up pa lang, paghanap ng spot. Pero ito kasi yung gusto ng katawan ko eh. Ito yung kumbaga hilig ko. Kaya kahit nakakapagod, okay lang. At least nasa-satisfy ko yung sarili ko. At the same time, na-share ko yung mga experiences ko sa inyo. Kaya worth it din naman yung mga hirap at pagod bago makapag-camping. Tsaka pala yung gamit nating motor ngayon ay NMAX. Last time nag-share ako ng photos na may binibuild akong XRM, pero hindi pa kasi siya ready. Actually nasa bahay na siya pero hindi pa 100% ready, kaya hindi ko muna sinabak dito. Gawa ng matagal tayong magka-camping dito sa bandang Ilocos. Mahirap na, masayang ang biyahe. Pero eventually yun yung gagamitin natin kasi nga tipid sa gas at talaga namang laban yun kahit anong terrain na pupuntahan. Ito kasing NMAX natin, although nakasetup siya for off-roading, iba pa rin kasi talaga ang manual na motor. Ito kasi may panggilid, pagka may mga ilog-ilog na natatawirin, delikado at sayang ang motor. Yung bagnet natin, dito lang tayo ng kakasya sa amin ni Direk Gino. Uy aray ko, aray. Araw. Ka namang manakit. Ganda ng background natin, no? Susulitin ko muna tong spot natin. Siyempre, best din magkape dito. Kaya maya-maya na tayo magpa-pack up. Extend tayo ng 1 hour. Napakaganda dito.
Ito yung mga sinasabi nila na worth it talaga yung pagod at hirap mo sa pagpunta sa isang lugar. Tapos sa dulo nun, nandun yung pinaka price mo. Duruin mo, nakapag-camping tayo sa maladesierto na lugar. Sobrang rewarding yung mga paghihirap natin kagabi. It's a one-way ticket world on the runaway train. It's a lifetime searching for the beauty and pain. It's a long way to the last word of a never-ending page. It's like looking at your scars to remind you of your strength. The road leads you where you need to go. The heart tells you what you already know. Here's to miracles for diamonds. Heroes take the long way home. It's like street lights on the highway in the middle of the night. You'll find your way to heaven if you're following the signs. It's not about the pot of gold, some things you can't chase. It's about the simple kindness you give every day. The road leads you where you need to go. The heart tells you what you want. Hanggang dito na lang muna yung vlog natin at sana nag-enjoy kayo. At ito yung kabuuan ng Sand Dunes dito sa Baway, Ilocos Norte. At ayun, si Direk Gino naglalaro sa buhanginan. Parang batang naglalaro. Ini-enjoy niya lang yung kanyang PG1. So maraming salamat sa nakatapos at umabot sa puntong ito ng video ko. At sana sa susunod na mga adventure, sa susunod na mga moto camping, eh nandiyan pa rin kayo. Sa mga bago dito sa channel ko at ngayon pala nakakapanood, ako nga pala si Clyde. At ito yung mga panood nyo dito, moto camping adventure, iba't ibang mga lugar pupuntahan natin. Maraming salamat at sana suportahan nyo ang aking munting channel sa pamamagitan ng pag-subscribe. Kita-kita tayo sa susunod at ingat palagi.